For the fifth part of our tutorial for dynamic blocks, I'll teach you how to create these dynamic doors and windows. So, ano ba na-expect natin sa dynamic doors na ito? So, pwede mo siyang ilagay dito, i-apply sa ating mga walls na parang naka-revit ka na din, no? Pag nilalagay mo siya, automatic, nakakat na niya yung mga hatches natin. So, same yan dito sa ating mga windows, no? So, paano na siya i-apply? Let's do it. Let's start first with creating dynamic blocks for the doors. So, let's make sure na yung mga components ng doors ay lahat naka-close polyline or naka-join sila. So, click natin yan. Dapat yan naka-join yan. Itong jump natin, puro naka-join. Tapos, make sure din na naka-apply yung proper layers. This is for a door panel. These two are for a door jump. Then, this arc should be a door swing. Then, pag okay na yan, select natin yung a door panel para maging default layer natin. Then, apply natin yung wipeout command. Wipeout command. Then, select na natin polyline or enter lang. Tapos, select close polyline. So, select natin itong door panel. Tapos, erase polyline? Of course, no. Kasi kailangan natin ng door panel na iyan. Okay, so, meron tayong wipeout dito sa door panel. Kailangan nating wipeout din ay dito, no? Kasi imaginein ninyo na ito ay ipapatong natin sa mga walls. So, yung walls, merong hatches yan. So, para matakpan mo yung hatches ng wall, kailangan mong lagyan ng wipeout yung buo nito. So, how? So, wipeout tayo. Wipeout. Imbis na polyline, gagamitin natin ay yung first point saka yung mga second point. Okay? So, first point natin is here. 1, 2, 3, and 4. Tapos, enter lang para matapos. Ngayon, gagawin din natin, okay, imbis na ito ay naka-A door panel, papalitan natin yung kanyang layer. Okay, let's place the layer as a hatch. So, again, the layer should be A-hatch para sa wipeout. Then, habang nakaselect pa tayo sa whiteout, gagawin natin, right-click natin to. Tapos, draw order. Send to back natin siya. Send to back. Ayan. Para lumitaw yung mga door jumps natin kasi natatakpan niya pati yung pinaka-door jumps. Okay, so medyo kompleto na yung ating components ng door. So, select natin yung buong door. Then, B for block. B for block. Tapos, pangalan natin again, DYN or dynamic block, underscore, lagyan natin dito, single swing door. Yan. So, sa mga succeeding doors sa gagawin ninyo, ayan, bahala na kayo magpangalan dyan. Basta lagyan na lagi ng DYN para madali siyang i-search. Okay, the base point should be at this bottom left corner. Kung nasaan yung frame, doon lang ninyo lagay yung pinaka base point. Okay? Tapos, convert to block, scale uniformly, allow exploding. Block unit should be millimeters. Tapos, check natin yung open in block editor kasi gagawa natin siya ng mga parameters. Okay, lagyan muna natin to ng alignment na parameter. So, click natin alignment. Tapos, ang alignment natin should be at this middle or midpoint. Okay, midpoint. Tapos, ilagay natin siya pakanan. Okay, so, rightward. So, pag ganyan ang lagay niya. Okay, tapos, next naman nalagay natin is flip. Lagyan natin ng flip parameter. Okay. So, sabi ito, specify base point of reflection line. So, gusto natin siyang i-flip sa gitna mismo ng ating door. So, kung ito yung gitna ng door ninyo, okay, so click natin dito sa gitna. Okay, so click here, tapos click here. Ayan. Tapos, specify label location. So, gusto ko siyang ilagay
sa lugar na madali ko makiklik yung arrow. So, lagi ko dito banda, no? So, I'll click here. Para dyan siya lilitaw. Tapos, ito, pwede mo din itong i-adjust. Mag F8 lang ako, no? F8. Lagay ko lang dito banda. Yan. Okay. So, meron tayong flip state na pataas, saka pababa. Siyempre, lagyan din natin siya ng flip na papunta naman sa left, saka sa right. So, flip. Tapos, base point of reflection line. Lagay lang natin dito sa gitna. Tapos, F8 tayo para mag-ortho. Tapos, click ko up here. Ayan. So, meron tayong division na left and right naman. Tapos, label location. Lagyan naman natin siya banda dito. Tapos, yung arrow na ito, i-move natin. So, M for move. Tapos, ilagay ko banda dito naman. Oops. Again. M. Tapos, tanggalin ko lang yung F8 siguro. Ayan. F3, patayin ko lang kasi nag-snap siya dun sa baba. Ayan, okay. Tapos, buksan ko ulit F3. Ayan. So, meron tayong flip. Tapos, meron tayong alignment. Pero yung flip, hindi gagana yan kung walang action. So, mag-action muna tayo. Tapos, flip. Select parameter. Flip state 2. Tapos, select object. So, lahat yan. Gusto nating mag-flip. Enter. Again, flip. Flip state 1. Select objects. Siyempre, lahat ulit yan. Enter. Ayan. So, meron tayo mga parameters, no? Last na parameter na ilalagay natin dito bago natin i-testing is maglagay tayo ng linear parameter. Kasi gusto natin na adjustable yung mga jumps natin. Ayan. So, linear parameter. So, start point natin is from here to here. Ayan. Select distance 1, then rename it into jump depth. Enter. Then, since meron tayong parameter, apply natin action. So, stretch, action, then select the parameter, which is the jump depth. Then, select here, arrow, to associate with action. So, dito tayo. Tapos, stretch frame daw. Ang lalagyan na natin stretch frame is the bottom part ng both jumps. So, select lang natin yan. Tapos, yung mga object na ilalagay natin is syempre yung jump. Tapos, kasama yung kanilang, kasama itong wipe out. Okay? Tapos, enter natin pagka okay na siya. Tapos, close block editor, save changes para i-samplean natin, no, kung gumagana. Let's check. Ayan. So, dapat pag ginalaw natin siya, itong baba lang yung gagalaw. Or, kapag tinype mo dito sa properties and jump depth, for example, imbis na 150 mm lang yung thickness ng door, okay, ang thickness niya ay, for example, laging 200, ayan. So, dapat sakto sa 200 yan. Or kapag umabot siya ng 300, ayan, ganyan na yung kapal ng kanyang jump. Okay? So, gumagana yung jump natin. How about yung mga flip? So, pag flip natin to, ayan. So, dapat mag-flip siya up and down. Okay? Tapos, nag-flip din siya left and right. Okay? So, make sure na gumagana iyan. Tapos, make sure din na gumagana itong alignment natin. So, try natin gumawa ng wall. So, ML. Walang kayo ng any wall dito. Ayan. Explode ko yung wall. Kuha ko ng close here. Tapos, close ko siya dyan. Gawa ko ng hatch. Hatch natin is, for example, concrete. Tapos, madaming detail, no? Or madaming, ayan, masinsin yung kanyang pagkaka-hatch. Enter lang natin. Para matapos. Tapos, apply natin tong door. Since ito ay 200, ibalik ko lang to sa 200 yung jump depth. Tapos, gamitin natin tong alignment. So, F8 para mawala yung ortho. Apply natin. Ayan.
So, pinatong ko siya dito, hindi siya lumitaw, no? Ang gagawin lang dyan, make sure na yung hatch and the walls should be like click, draw order, send to back. Ayan. So, yan yung effect ng paggamit ng wipeout, no? Ayan. So, kahit na mayroong hatches, lines sa harapan, natatakpan ng wipeout. May pwede pa tayong gawin para hindi kita yung line doon sa wipeout. So, buksan natin ulit yung door. Okay. This time, type natin yung wipeout command. Wipeout. Tapos, F for frame. Tapos, turn off mo lang. Ayan, off eh, no? Off. Ayan, so di na siya kita. Pero, nawa-wipeout pa din yung background. So, close block editor, save changes. Ayan, so hindi na nakikita yung line dito. Okay? If ever, tulad nito sa akin, kita yung line sa may baba, adjust nyo lang yung wipeout. Okay, so try nga natin yon. Open yung door. Tapos, yung wipeout, buksan muna natin yung frame, no? So, F for frame, on natin siya. Ayan. Tapos, adjust natin to. Parehong points, no? Yung magkabila, sa may baba lang. Kasi lumilitaw yung line doon. Adjust lang natin to ng 1. So, F8 para mag-ortho, no? Tapos, 1, pababa. So, dito din sa kabila, dapat 1 din pababa para pantay sila. Ayan. So, may uwang siya na 1 millimeter. Okay, let's check kung gagana siya. Wipe out again. Tapos, F for frame. Tapos, off na natin yung frame. Ayan, para di siya kita. Tapos, close block editor. Save changes. Ayan. Hindi na siya nakikita ngayon. Okay? So, pag zoom in natin, hindi na siya nakikita. Okay, so yun yung mga tweaks, no? Saka mga tricks para gumana ng maayos yung ating mga doors. Using wipeout and other dynamic parameters and actions commands. Let's apply another parameter, the so-called rotation parameter. So, click natin yung rotation. Then, sa ating command line, lilitaw dito yung specify base point. The base point should be the hinge. Okay, so select the hinge here. Kung nasaan ba yung hinge ninyo. Pwede nandyan, pwede din nandito sa dulo. Okay, so depende sa inyong design. Tapos, specify radius of parameter. So, yung radius, kadalasan makukuha mo yan to the tip point of your frame. Kasi nandun yung pinaka-radius, diba, ng ating swing. So, dito tayo sa dulo ng panel. Tapos, default rotation angle. So, since ang kadalasang representation natin sa drawing ng door sa floor plan is naka 90 degree yung opening, so, itatype natin dito, 90. Tapos, specify label location. Label location, ilabas mo lang ng konti. Ayan. O, tapos, dilitaw na yung kanyang label. So, ito yung pangalan niya ngayon, angle 1. Select natin. Palitan natin ito ng name sa properties. Let's name it door swing angle. Enter. Okay. Pero, kulang pa yan, no? Kasi parameter pa lang. Lagyan natin siya ng action. Tapos, rotate. Then, pag na-select mo na yung rotate, select parameter daw. So, syempre, itong door swing angle. Tapos, select objects. Paki-select yung door panel along with the wipeout. So, i-cross selection mo na lang, no? Right to left para makuha mo yung dalawang object dito sa loob. Tapos, enter. Tapos, close block editor. Save changes. Pag kinlik mo yung door mo ngayon, nadagdagan ka na naman ng panibagong symbol, which is ito, kulay blue na bilog. Pagka kinlik natin yan, dapat pwede siyang umikot. Pero dahil ako ay naka-ortho, off ko lang muna, F8, ayan, nakikita mo siya ngayon. Yan yung kanyang rotation. Okay? But, the limitation here is, tinan niyo mangyayari. So, click ko dito. Hindi sumusunod yung arc. Okay? So, I don't think may solution to sa AutoCAD. Maybe, pwedeng i-hide mo na lang yung arc kung gusto mong gumawa ng ganitong. Kasi ginagamit lang naman natin to kadalasan to study the extents of the door panels, diba? Lalo na kung may tatamaan. So, pwede mong gawin, tanggalin mo na lang yung arc, tapos gamitin mo na lang yung parameter na ito para pwede mong iikot-ikot
yung doors mo. No? Pwede mo siya makita kung paano siya magsasara sa inyong door representation sa plano. Diba? Yan. Pwede mong dito baguhin, pwede din dito sa ating properties. Yan. Ito, door swing angle. So, pwede mo siyang palitan. For example, gusto mo siya naka 60 degree. Yan itsura niya kapag 60 degree. Gusto mo siya naka 45, yan ang itsura. Gusto mo naka 30, yan, ganyan din ang itsura. Balik pa sa 90, ayan, ganyan ang itsura niya. Okay? So, pwedeng ganun na mangyari. So, kung nakalitaw sa inyo yung arc, pwede nyo tanggalin iyan, pwede ding hindi. Bahala kayo kung ano ipapacheck nyo sa akin. No? Mahalaga sa akin, magawa ninyo yung mga parameters na ito. Now, nakagawa na tayo ng parameters sa isa. Gusto kasi natin